Gawin malaya. Kahit pinalaya ko ni Jesus. Praise God. Hallelujah. Tama po natin ang Panginoon. Praise Jesus. Hallelujah. Sa Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. May gala, may saya, may lupa sa piling ng Diyos. Aking
Espiritu ang sumangangin, Panginoon, maranasan namin sa oras na ito, Panginoon. Upang sa gayon, ang gawain ito, hindi magkawalang saysay, kundi kami po ay mapunuan, Panginoon, ng iba yung pag-asa at iba yung kalakasan, Panginoon, upang magpatuloy sa pagtahan namin sa buhay na inyong pinagalaw sa amin. Salamat po, Panginoon. Tanggapin niyo ang aming handog, ang aming mga buhay, bilang handog para sa inyo, naway maging mahalimuya ito, Panginoon, na handog para sa inyo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat po sa pagpapala ninyo sa amin sa nagdaang taon, Panginoon. Noong nakaraang taon, Panginoon, hindi mo kami magkakilala.
May kanya-kanya kaming mundo, Panginoon. May mga kanya-kanya kaming pinagkakaabalahan ni Diyos. Ngunit salamat na kami po ay tinipon ninyo. Gaya ng pagtitipon ng isang inahin sa kanyang mga sisiyo, Panginoon, kami po ay natagpuan ninyo at inakay niyo po kami sa inyong presensya, O Diyos. Salamat na naging bahagi po kami ng pamilya ninyo. Salamat kung lahat ay nakaawag na anak ninyo. Salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti ng Diyos sa amin. Katapatan niyo, Panginoon, hindi nagmaliw. Kalakasan na nagmumula sa inyo, hindi, Panginoon, kailanman nagkulang. Kayo, O Diyos, ang aming tinataas sa oras na ito. Sapagkat kayo ang dahilan kung bakit pumapot pa ang mga isa sa amin sa iyo, Panginoon. Salamat, 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 Panginoon. Pinupuri po namin kayo, pinasasalamatan. At taos puso namin inahandog ang aming buhay, Panginoon, para lamang sa inyo. Muli ninyo kami palakasin, Panginoon, at muli ninyo kami bigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng mensaheng aming tatanggapin sa oras na ito. Dalangin namin ng Diyos na ihanda niyo po ang aming puso na tumanggap ng inyong salita. Ang binhi na inyong tatanim, Panginoon, ay pakaingatan namin. Diligan, paarawan, Panginoon, upang ito'y sumibol at magbunga balang araw sa aming mga buhay. Dalangin din po namin ng Diyos na pagpalain po ninyo ang mga gawa na tinawag ninyo, Diyos, upang maghayag ng inyong salita. Kami po ay nagtitiwala na ang kanyang sasabihin ay nagmumula po sa inyo. Hindi siya magsasalita sa sarili niyang kakayahan, sa sarili niyang kaluluwan, Panginoon. Ngunit gagamitin niyo ang kanyang bibig upang daluyan ng inyong katotohanan ng Diyos. At hinihiling namin, Panginoon, ang pagpapala, bendisyon niyo sa mga aming lahat, Panginoon, sa oras nito. Pinabalik po namin lahat ang aming taus-pusong pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, nais ko pong magpatotoo. I'd like to share how I met Pastor Joel from Yangsan. I actually do not know him. But it's a good thing that we have a common friend. Meron po akong kaibigan na parang kilala niya si Pastor Joel. Si Brother Jeff po ang nagpakilala sa akin kay Pastor Joel. Brother Jeff was pastor before, was Pastor Joel, he was somewhere, tama? O, tama. So, kung po kami nagkakilala. So, that's the way we met. And praise God, because when I visited Pastor Joel, before we had a good time together, the consulate office, and God has impressed me to invite him to share with us Filipinos about the message that he would like to impart to us, because Pastor Joel has been in a foreign land longer than I did, and I believe by faith that he's able to encourage us not just to live a life of earning money and providing the needs of our people in the Philippines, but rather he's going to give us an encouragement that although we are far from our home country, we will be a blessing to both our fellow Filipinos and this country as well. So praise God. Pastor Joel Karanay, I'd like to invite him to come forward and share the word of God. God bless you. God is good. God is good. Good afternoon. It's really been an honor for me to stand behind this topic. And really, I just want to thank the Lord also. From the Yangsan International Church, we would like to convey our Thanksgiving and greetings to your first year anniversary. Actually, mapanas po ang Pastor Eric. Thank you po. Narinig niyo ba ako? Sabi ko po sa inyo, mapanas po ang Pastor Eric. Amen! Tanong bakit? Mapanas po siya because he is the one who started this place. His ministry in this place. Our church in Yangsan, we will be celebrating our 50 years this coming October. And hopefully Pastor Eric will be our speaker also. But I'm not the one who started the church. Okay? Meron pong Indian pastor na nag-umpisa doon.
At doon ko na po nabutan ng Brother Jethro. Sila po yung mga naunang membro doon na nabutan ko, Brother Jethro. At kaya po na po ang worship service namin from dati 5:30, minsan umabot kami ng 6:30 dahil po sa kanila. Kasi kung wala sila, walang tao. Sinusundo pa sila ng mga sasakyan. At well, salamat because matagal na po ang Brother Jethro ay nalit sa pamamot ko. I'm sorry because tabihan nyo na po yung mga magaling mag-Korean. Tabihan nyo na po yung mga Korean bisita natin. I'm sorry, magaling na po yung Korean. So I've been in Korea for 9 years as a missionary pastor. Actually, I've been here in Korea 1997 as a factory worker. I resigned from my church in the Philippines. I came to Korea to work. I don't like to become a pastor. I don't like to become anymore a servant of God. Actually, hindi po lahat ng mga pastor ay lumaki po. Ako po pala I grown up in a Christian family. My father was a pastor. My brother was a pastor. So I grew up in a Christian family. As the dream is to know Christ, I have known Christ, that knowledge, but not in the heart. Okay, alam nila na ako si Kristo sa ulo, pero hindi sa puso. So, God really has amazing plan to us. When I came here the first time, 1997, I would like to become a pastor anymore. I don't want to work in the church anymore. I want to earn money because Korea gave us a lot of good things, especially home. Yung pera dito mag-overtime ka na mag-overtime. Kaya nga mga Pilipino, kahit hindi good, nagtatrabaho. Diba? Kahit ano din, nagtatrabaho. Diba? Kaya mga iba, wala ka nang na sa trabaho. Of course, hindi natin ang Pilipino kasi talagang pinakailangan ng company. But God did a miracle ways in our lives. 1998, nandito po ang mga Pilipino. The first time I went to Ojubu, because I did work in Chuchumbukto. And first time I went to Ojubu, we met Filipino groups. A lot of Filipino there. Pag sinabi na po natin Filipino, ibig sabihin po ay kasiyahan. Sino na po napunta ng Ojubu sa inyo? Sino na po rito yung mga nag-stay na mga more than 20 years? Wala pa? Wala? Mamaya. Kung gusto ko na oras tayo matapos ito. Kabukas. Tama. Maraming pagkain. Okay. Testimony pa lang po ito sa oras. Then God has really has a wonderful plan to us sa atin. In that group, ay ilan po inumas na meron sa Pilipino na binigyan ng inumin. Sabi niya, hindi ako uminom. Kristiyano ako. Hindi ako inom dahil may sakit ako. So, dun sa puso yun, sabi ng isa, Kristiyano ako. Hindi ako uminom. Hindi ako inom kasi may sakit ako. Ano? So, kinausap ko siya, Lord na siya member niya sa church, Sugar Church. Under the leadership of Pastor DCRC. Yun po, that was the time na nabalik ako sa Panginoon, unti-unti. Then, 1999, then nag-start na kami ng mga Bible studies sa Masa, Namyang, then sa Kebong, we have started Bible studies there. And we went Ricky Sanchez. Kaya si Ricky Sanchez, sino makakilala kay Ricky Sanchez? Yung mouth ng Jesus na ang musika. Dahil nyo ikaw na nyo po maraming kanta si Ricky Sanchez. Isa pa po isip. Nag-concert po kami nag-concert siya dito sa Korea. Then nag-concert siya sa last na destination niya sa Busan. Nag-concert siya, sabi ko, Lord, give me this place. While I'm working in Seoul, every Saturday I travel. Wala pang 24 hours na sa Busan ko ako para lang maghagilap ng mga tao. Then God put in my heart na yung mission talaga
Then we started the church in Busan by God's grace. At until now, the work, the ministry is there. So purihin po ang Panginoon dahil sa napakabuti po niya. Then, in short ko na, kasi alam ko, gutom na kayo. Tawag ko kayo, si Brother Jito, tinig ko minsan, kung Brad, kumusta na kayo sa bukko, kumusta ka na dyan? Kasi I know Brother Jito is serving around church, sabi niya, Pastor, mayroon na kami Filipino pastor. So sabi ko, salamat naman, mayroon na kami Filipino pastor. So, pinakilala niya sa akin si Pastor Eric, at that time, nakuha ko yung number, tinawagan ko siya. Then, Pastor Eric, I've been here for 9 years, isang advice lang sa'yo. First year ka pa lang dito. I mean, this is the first time na mag-give you me and this ministry. Kanina pa lang, kanina umaga, ramdam mo na. Yeah. Ramdam na niya, bakit? Ito ka lang. Sige na yung sasakyan ni Pastor Eric. Tumirik. Diba? Kami po mga pastor rito, umpisa pa lang ito, Pastor. Yan po sa kita. Kaya sabi ng mga pastor na iba dun sa kasama natin, sabi ng pastor, ayaw na namin magmanibong. Ayaw namin matutong mag-try. Tanong yung bakit? Walang tanong? Bakit? Bakit? Kasi ganito pag driver ka, pag marunong mo mag-drive, sasakyan ka, gigisingin ka ng ng hating gabi, madaling araw. No? Siyempre, pastor ka wala kang wala kang talagang puntahan mo no? At tutulungan mo. So dito, pastor, ang pagiging pastor ay hindi lang pastor. Pagiging minsan ikaw ay laborer. Ano tawag na? DSWD. Social worker. Minsan attorney, hindi pa lang kung naging attorney ka talaga. May problema. Minsan doktor. Ha? Pastor, tutulungan mo naman may sakit ako. Ha? Doktor ka, dali mo sa hospital. Doktor. So, salamat sa Panginoon at puri ng Diyos dahil nagdala siya ng isang tao na nakakaunawa at makakaunawa sa Panginoon. Amen ba? Yes. Kasi kung walang magdala ng Diyos ng tao na makakaunawa sa inyo, siguro hindi ba po ang forever blessed o yung ugang or this ministry. But God has put in His heart na hindi lang pagpunta niya rito ay hindi po yung pagtuturo. Kasi pagpunta niya po rito ay ministry. At once a pastor, tinawag ng Diyos at sa puso ang pagtuturo. Salamat. And hopefully, we're looking forward the Lord's study is coming. We will see again this coming next year for your second anniversary. At sana ito, puno na ito. Diba? Yun ang vision Kunin nyo ito. Kunin nyo ng pagkain. Hindi, kunin ng tao. Para may makain. Diba? Yan. Anyway, salamat Pastor sa pagpapagpita sa amin. At salamat sa ating mga kapatiran na sumama. At tayo po na tumayo. Buksan niyo pang yung mga Biblia sa Jeremiah. Sabi yung sa napis, as we open our Bibles in the book of Jeremiah, chapter 9, verse 23 and 24. Jeremiah chapter 9, verse 23 and verse 24. I'll be reading in the King James Version. Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24. Okay. Sabi po sa King James Version, Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let him that glory in this, that he understandeth and knows me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Tayo manalangin. Salamat po, takina namin Diyos sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin na magawin, magdako sa lugar na ito
upang pasalamatan ka po, Panginoon, sa loob ng isang taon na ipinakita niyo po ang inyong katapatan sa iglesia nito. Salamat po, Ama. Susigan din na natili mga kapatiran. Sinuporta ng kanilang pastor at naging successful ang first year anniversary po nito. Lord, salamat at hayaan niyo po sa kanila pong paghayag, yung pong mga pananasalita, lalo po Panginoon ng kaligtasan ng kay Panginoon sa Kristo. Tulungan niyo po ang bawat mananampalataya sa lugar nito. Na ihayag na may katapatan, may kadakilaan at may katapangan ng kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Lord, hayaan niyo po na kumilos ka sa aming kalagitnaan as we part the bread of life this afternoon. I do pray your Holy Spirit to speak to us. Give us worthy understanding. And hide me toward your cross, anoint my lips as I hear your word to your people. Thank you in Jesus' name. Amen. Binabayan mo po. You may be seated, please. Ito na po. Malakas ba? Narinig ako sa likod. Yan. Kung di ako narinig, sabihin ko na. Kung gutom na kayo, sabihin ko na. Actually, I was being so happy to hear Brother Rico. Si Brother Rico, sinipot sa atin na ating pastor at sinipot po natin sa mga patiran. We have prayed for him. At salamat sa Panginoon because he's really a living testimony. Now, pag-aralan po natin, knowing Jesus, we will try to understand not about Jesus, but who is Jesus. Wala na pag-aralan kung ano nga ba si Jesus, kundi pag-aralan natin paano si Jesus o ano ang si Jesus. Ganito yun, ano? Minsan isang araw, mayroong itong si Anes sa pumunta daw sa isang kalsada. No? Pagdating niya sa isang road, along the road, mayroon siyang na-meet na pusa. Tinanong niya sa pusa, itong si Anes kasi paglabas sa kalsada, hindi niya alam pusa siya pupunta eh. May nakita siyang pusa, tinanong niya, saan pa ako pwedeng pumunta? Saan pa ako pwedeng lumusot dito? Ang daming kalsada eh, daming daan. Sabi ng pusa, saan ka ba pupunta? Sabi niya, kahit saan na. In the road, at ang daming iskinita eh. So sabi ng pusa, wala ka rin lang palang tiyak na pupuntahan, kahit saan ka pumunta dyan, okay lang. Kaya yan, if we don't know where we are going, we cannot choose which way we should go. After this anniversary, kung hindi ninyo alam kung ano yung goal ninyo this year, wala kayong mapipinpoint. I mean, walang exact. Sino po mahilig sa gawin magdita? Palimit natin kantayin yung Serva. Alam ko sa lagang? Yun, alam na, huli. Whatever will be. Diba? Hindi po yan. No? To make a twist in our lives and in our church, in our church life, we have to have a clear understanding of where we are going and we are trying to achieve that goal. After this anniversary, kinabukasan, what's your goal? Next year, diba, of course, next year, alam ko, invita nyo na naman kami. Pero wala, kahit hindi ako speaker, pasinita nyo kami. Huwag nyo na kami ulit. But what's the goal? Diba? Lapitan natin. If Jesus himself have no clear vision or understanding about his mission, wala tayo ka. When Jesus came into this earth, without mission, without the understanding of his mission, there's no such church as this. He had 3 years to choose his disciples, pray, and when he prayed his disciples, he released them and proclaim and demonstrate what Jesus told about them. Ganun din tayo. We need to have a clear understanding of what we're going to achieve this year. Tuwan-tuwa tayo kasi first anniversary eh. Ang tawag tayo. Now, as a Christians, in our lives today,
we need to have a clear understanding also kung ano ba yung vision natin. Ano ba yung vision nyo? What is your vision why you're here? Do you have any clear vision in coming here to Korea? Ang iba siguro wala. Pero ang iba ay talagang pinano ng Diyos na mapunta kayo sa lugar na ito para una sa lahat ay hindi po lamang karoon ng ton. Ha? Maaari ang iba rito ay dito na nakakilala ng kanilang mga bitter half. Sino po dito mga nakapagkasawanan dito na Hitler ang iba na papaisip. We need to document it. Kinakailangan, you need to write down, you need to consider, at sabi niya, you need to write down the revelation and make it plain on the table. Ibig sabihin, isulat mo yan. Ano pa, after this, what is our goal? Before we go deeper, we need to understand that first and foremost, hindi po si Pastor Eric, not most name called you into this place. Nobody called you into this place but only God. We need to understand that God called people. Ano sabi sa Isaiah chapter 43 verse 1? Ikaw lang kung bago sa Bible niya. Ang sabi po rito, Isaiah 43 verse 1, But now thus saith the Lord that created thee, O Jacob, and he that formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by thy name, thou art mine. Yan ang purpose ng Diyos. Sabi niya sa Israel, sabi niya sa Jacob, hindi lang kita nilikha, hindi lang kita nilalang. At sa Israel, hindi ka matakot kasi inubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, akin ka. Kaya, hindi ba minsan masakit pag tinawag tayo ng mga sadyang natin, ya! Diba? Tawag niya! Diba? Kasi nagpaktuloy din ako eh. At alam ko din yan eh. Pero pag tinawag ka ng pangalan pa, parang sabi, Jitronim. Adashi, Jitro Adashi, Ajushi. Ako si Mother Pai, papanaan ko. Di ba napakaganda? Ito pagtawag ng Diyos sa atin eh. When God redeemed us, He called us by our own name. Bakit? God has called us by name because He wants our company. No? Gusto niya, ipakita niya. He wants His companionship and your friendship, yung pag-ibigyan ng Diyos. No? Eh, sabi niya rito, when I created thee, Jacob, formed thee, O Israel, fear not, for I have redeemed thee, I have called thee by the name, thou art mine. Kaya tayo po, ang Diyos po tumawag sa atin dito, amen? God, I do believe that may a pastor and all pastors who are pastor in this place, dito pa sa Korea, hindi po kami, hindi po yung churches tumawag sa amin. Ginamit na yung mga churches na yan para kami tawagin talaga sa lugar nito, amen? Naniniwala po ko dyan. Hindi po yung mga pastor namin ito yung tumawag sa amin dito. Kundi kinamit sila ng Diyos para italaga kami sa lugar nito. Tingnan natin. Sa ibang version, the word called dito, sabi rito, he used the word someone. Kumbaga sa may kaso kayo, sumpuin na kayo. Sumpuin na yan, no? God has in us, even in our home. Sa sinapupunan pa lang ng ating mga magulang, kita na tayo ng Diyos. Hindi yung mga magulang natin nagtawag sa atin ng ating pangalan. Siyan, inano ng Diyos na siyan. Eh maganda. Kaya di ba kayo may mga bagong anak yan? Hindi nyo naman pagkang pinulot na yung pangalan dyan eh. Narinig nyo, ito na pangalan, maganda. Pinag-pray nyo yan, ha? Sino pinaka-baby dito? Pinaka-batang mga anak niya. Sino? 8 months, 1 year below, meron? 1 year below, meron ba? Wala na ba? Pinulot ko na ba yung pangalan? Hindi, pinag-pray nyo yan eh. Binigyan ng Diyos yung pangalan niya sa inyo eh. Hindi nyo nakita lang, kita nyo lang, uy, ang gandang pangalan, nakalagay sa inyo po. God knows who does nothing. That's a Jew. Namang, oh, that's not the... You know, when God called us,
He called us by our name at meron siyang plano sa atin. Ang sabi po sa teksto po natin na, we'll go to our text. Sabi po rito sa Jeremiah chapter 9, Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Yung pumaanam daw, huwag magpayabang sa kanilang karunungan. Never let the mighty man glory in his might. Maging yung mga malalakas na tao, huwag kayong magpayabang. Let not the rich man glory in his riches. Yung mga mayayaman, huwag sabi nila magyaman din sa kanilang yaman. But, ang sabi rito, let them that glory in this, that he understand and knoweth me, that I am the Lord which exercises loving kindness, judgment, righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. Saan daw po tayo hindi magmayabang ha? Saan po dapat tayo magpapapuri sa Diyos? Saan po tayo dapat magpasalamat sa Diyos? Hindi sa ating mga talento, hindi sa kalakasan, hindi sa yaman natin, kundi sa karunungan na nakilala natin pa ni Jesucristo. Amen? Kaso, ito problema. Ang dami mga Kristiyano, sabi ko sa inyo, I was many years, nung nag-start tayo sa Pusan 2000. May nakasabay ako, alam niyo, Pusan Francip, yung Pusan nyo, nasa buhay. May namin akong pinipino dyan. Bigyan ko ng gas per truck. Sabi niya, Brad, Kristiyano din ako eh. Sabi ko, salamat, Kristiyano ka. Binigyan rin yung mga kasama ko, teachers na ako Kristiyano. Tuwa pa siya, hindi alam naman kasama, walang taon na Kristiyano. Then meron one time, meron kami nakasabay ni ng Pastor Henry. Mag-anniversary yata kami nun sa Pusan Gym, may nakasabay kami. Kinausap Pastor Henry, binagyan din namin gas per truck. Sabi niya, Pastor din naman eh. Pastor din na pala. Alam mo yun, kung ikay kumilala na may gusto, pastor ka, din para sa Pilito. Hindi ko. Ibig sabihin, medyo, pero pasensya na kayo, may pastor ako, kaya ng pastor. Hindi kasi hindi Diyos ito. Ito sinasabi ko na. When we glory, we need to glory in knowing Jesus. Hindi yung, oops, mayaman ako. Now, when God called us by our name, He doesn't call us only by our name without any purpose at all. Nung tinawag ka ng Diyos sa lugar na ito, hindi ka lang tinawag para maging bench warmer. When God called you to this place, when God called you to become a son of God, John 1:12, you have a purpose. God has a purpose for you. God, do you know the commission? In Mark 16:15, in Matthew chapter 28, when God said, go and preach the gospel into all nations. Saan niya sinabi? Kanino sinabi ng Panginoon Kristo yan? Kay Pastor Eric lang? Kay Buksanin? Sa mga pastor lang kayo? Sa church, as a whole. As a whole yun. Now, when God called us, He will send us out. Kaya nga sabi ko, after this year, what will be your mission as individual? As a church, what will be your mission? In knowing Christ. To go further, knowing Jesus and making Him known, minsan nandun yan sa mga statement of faith eh. To vision natin, mission statement, na ipakilala natin si Kristo sa ibang tao, at hayaan natin sila kumilala sa Diyos, at sila din magbago ng kanilang buhay. Maganda yan. Kaso minsan, napupokus ka doon sa mission statement, sa doctrinal statement. Now, tanongin mo ang tao, kilala mo ba si Jesus? Kilala nila, at na Muslim, kilala nila. Tanong mo ang Pilipino, Kristiyano ka ba? Maliban sa may munang nakasuot ng parang punite. Huwag mo na tanong kasi alam mo na Muslim yun eh. Pero Pilipino, tanong mo siya, Kristiyano ka ba? Sabi nila, oo, Kristiyano naman ako. Hindi naman ako Muslim eh.
Ha? Pero pag tinanong mo, ligtas ka na ba? Oops, iba yan. Iba yung tanong na kilala mo si Kristo at iba yung tanong na ligtas ka na ba? Saan? Okay? Nanatay mo na. Knowing Jesus, you need to have what we call relationship. Relasyon. Ay sabi ng iba, Pastor, doon ako sa religion ko. Doon na lang ako sa religion ko. Now, as I read the Word of God, from Genesis to Revelation, I have not seen that people will come to the Lord Jesus Christ or ang isang tao maliligtas sa pamamagitan ng religion. Lahat tayo may religion. Tama po ba? Okay, lahat tayo may religion. Ngayon, kung gusto mo ang religion makapagligtas sa iyo, ito tuparin mo. Kasi ito sinasabi sa James 1:27. Okay? James 1:27. Siyempre Tagalog kayo dyan. May Tagalog ba kayo? Santiago 1:27. Kung religion ang gusto mong magligtas sa iyo, ito basahin mo at ito ang gawin mo. Ano sabi sa Tagalog? Ito. Ganito ang pagkareliyoso na minarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Kaya ba natin? Your religion identified before God and the Father is this: to visit the fatherless, widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. You can visit the fatherless, you can visit the widows in their affliction, you can give your money to them. But the last phrase, to keep himself unspotted from the world. Ibig sabihin po nito, we cannot keep ourselves unspotted from the world. Bakit? Kasi ano? Paano? Yan nakasabit na yun ni Brother Jethro mamaya pag nag-iPhone 8. Papapalitan niya iPhone 8. Diba? Mas kung natin ngayon yung mga technology na yan. Android, ano ba kaya? Ang pinaka-cases na yan? Note 7. iPhone 9 ba? Bili ako pag nag-iPhone 17 na. Ano ba? Unspotted, ibig sabihin doon pa lang sa the word unspotted from the world. Ang enticement ng mundo sa atin, itong mga technology na yan. Imbes na i-offering mo, oops, ika. Alika dito kasi imbes na makapagbigay ka sa simbahan, iniipon mo yan para sa tawag. Diba? Ano na yun? Ang daming gadgets ngayon. Bumili ka ng cellphone, kinakailangan mo bumili ng power bank. Buti nga si Brother Albert, di na niya kailangan ng power bank. May power na siya. Pero hindi lang ba? Hilig-hilig na ako. Ano ba? So, one of the most extraordinary things that we, Christians, if we want to know Jesus in your life, knowing Jesus is you need to have a relationship with Him. Kinakailangan magkaroon ka ng isang relasyon sa Kanya. Now, ano po sabi sa the Lord's Prayer? What is the Lord's Prayer says? Ha? Listen ka natin. Our Father, which art in heaven. Ikaw muna tayo. The word our Father, it needs to have connection. It needs to have relationship. Hindi naman pwedeng sabihin na tatay niyo si Pastor Eric. Pwedeng tatay niyo sa spiritual speaking. Pero, biologically, hindi naman siguro pwede. Kasi wala kayong... Diba? That's the relationship that we need to have. Now, knowing Jesus, you need first to know that first and foremost, sabi sa Romans 3:23, that we are all sinners. Sino po dito ang hindi nagkasala? Wala. Ha? At pag ikay nagkasala, inamin mo na ikay magkasala, ano sabi sa Romans 6:23? For the wages of sin is death. Therefore, you are sinner. Therefore, you are dead. You are dying. Patay ka na. Pastor, ang sarap pa ng putong kinain ko. Sabi ko, patay ako.
Spiritually speaking, wala kang relasyon sa Diyos. In short, hindi mo siya kilala. Kilala mo siya sa isip, but in the heart, hindi mo siya kilala. Pero ituloy natin, Romans 6:23. But the gift of God is eternal life through religion. No, through Jesus Christ, our Lord. Bakit ba sa bakit kinakailangan natin magkaroon ng isang relasyon sa Diyos? Kasi una sa lahat tayo mga kasalanan. Pangalawa, hindi natin kaya iligtas sa ating mga sarili. Kasi kung kaya natin iligtas sa ating mga sarili, hindi natin sabihin sa Panginoon Kristo, pagdating natin sa langit, kumapunta tayo doon, for your good works. Hindi sabi, oy, wala, baliwala yung pagkamatay mo sa Cross Calvario, ay sayang lang. Ayaw mo iligtas sa sarili mo. Pero maliwanag, sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8, ano sabi ba? For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Regalo. Knowing Jesus is a gift. You need to have a good relationship with God. Kaya nga sabi dito sa Jeremiah, let no one boast about this. You do not boast about your material things. Huwag mo pagmayabang yan. Ay pagmayabang natin, kilala natin si Kristo. We have a right relationship with Jesus. Do you have a right relationship with Jesus? No? Knowing Jesus, we need to have a relationship with Him. Do you know the simplest goal of Jesus in this world? What is His goal? To give us eternal life. Lahat tayo, alam natin, siguro memorize yung John 16. Memorize nyo ba? John 16, nalisan niya natin. For God, The world that He is only begotten Son, He should not perish, have everlasting life. that's the simplest goal of Jesus in coming to this earth. To give us eternal life. When we say eternal life, that could be relationship with Jesus. We accept Jesus as our Lord and personal Savior. Then, when you have that relationship with Jesus, you need to develop that relationship. Sino po dito yung magkasamang hindi na-develop ang relasyon nila? Pero magkasama pa rin sila ngayon. Nag-away pa pala. Sino po? Ha? Di ba? Every relationship has to be worked and developed over time. Ganon din sa relasyon natin sa Panginoon Kristo. Now, kinakailangan natin i-develop, kinakailangan natin gumawa ng paraanan para ma-develop. Now, what do we need to do in developing our relationship with Jesus? Paano natin ma-develop? Hindi ko kilala mga iba dito pero sino ba mga binata dito? Sino ba mga binata dito? Isa na yata binata. Mga binata na yan. Binata may girlfriend. Binata, yan, may binata girlfriend. Paano yung dinidevelop ang relasyon niyo sa girlfriend? Asa ba yung mga girlfriend niyo? Ha? Paano dinidevelop? Text, message, tawag ng live video. Eh yung mga lalakyan ngayon, yung mga tatay, alam niyo panay ko eh. Alam mo sa church natin, sasayon sa, Pastor, pag may Bible study, Pastor, pag na kami, tawag na, report yung duty mo na. Habang nagbabible study ko, di ko alam kung anong ginagawa, yung pala, nag-video ko, ayan, nagbabible study kami, duty. Diba? Duty, no? But, if you want to develop your relationship with Jesus, first and foremost, you need to develop to love the Word of God. Sino pong may dalang Biblia? Sino pong may mga dalang Biblia? Biblia, as in Bible, wag po sa cellphone. Diba? Kasi ngayon sa cellphone, nagtaon nadagang na yung Bible dyan. Tama? Ako sa cellphone ko, meron yung the Sword of the Spirit. Nandun na may Greek, may Hebrew, may pwede ng pag-aralan. Kasi maganda naman eh. Nakapag-sabay sa Android,
Masarap magbasa. Ayan. Ganda eh, no? Pero mamaya pag nag-text na yung kaibigan mo, tik-tik, ay, nawala na. Ang ganda na ng devotion mo, wala na. Ayan, text na. Mamaya, yung pagbabasa mo ng Biblia, wala na. Yung 2 hours na dapat nakaredy ka magbasa ng Biblia, naging 2 minutes na lang. 2 hours na yung pag-chat mo. Diba? Yun ito dimita mo. Basta kung bumili na lang ako ng cellphone. Magkano bang Bible? 14,000 lang po Biblia. Kung wala akong mabilang dito, sabi nyo na sa akin. Bibilang ko kayo sa pusa, kapadala natin rito. Christians, if you have that relationship with Jesus, you know the Lord Jesus Christ in your life, you need to develop through His Word. No? Huwag po sa mga sabi-sabi lang, sa salita ng Diyos, amen? Ayun, talaga nakakalungkot na ngayon, lalo sa abroad, na halos wala ka nang makitang Biblia sa loob ng church. If you want to develop your relationship with Jesus, read the Word of God. Because in His Word, God is talking to you. Nakikipag-usap ang Diyos sa Kanyang salita sa atin. Dito natin nakikita mga kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi po natin nakikita sa Facebook kung gagawin masyado doon. Oops, ito yung post ni ganito, yung mga naka-bless. Di ba, minsan meron po si Vice Ganda na, uy, ang ganda ng post. Sino ang post? Si Vice Ganda. Naka-bless. Naka-bless. Pero ba't dito sa Biblia, hindi nyo masabi, uy, ito sabi ni Jeremiah, next ko nga. Right, ito yung sinasabi ni Pastor Tito ngayon. Pili ka na Biblia mo. Kapatid, if you want to develop your relationship with Jesus, read the Word of God. Yun ang kulang sa atin. We need to understand, to memorize, to love the Word of God. Sabi mo sa katabi mo, wala ka bang Biblia? Hindi ka. Diba? Sino Ilocano nito? Ilocano. Naging Ilocano ko na nakastoy. Nakulipot ko na naman. Natipintilaan ko na yun. Mga Ilocano TV, sino Ilocano? Kaya Radisa po. Mga Ilocano na niya, basta Ilocano na niya. Gwapohon. Mga kapatid, no? You want to develop your relationship with Jesus, with God, read the Word of God. Paano nyo papasahin? Wala na mga Biblia. Bili ka ng Biblia. And number 2, you need to have also a prayer life. This is the simplest form in talking to God. Prayer. Ang tao ngayon, nananalangin lang pag may problema. Diyos ko, tulungan mo ako. Pag umabot na yung kinsinas, 20 a 5 a 10 sundo, disco na. Kapag problema, disco na. Wala na si Disco, naging disco na. Saka lang nananalangin pag may problema. Sino? Okay. Sino sa inyo nananalangin dito na may kalakad sa puso niya? Nagpapasalamat sa Diyos. Nananalangin siya ng tuwan-tuwa. Ang panalangin parati yung ganito yung talagang gipit ka na talagang sa manalangin. Huwag disco ha. We have to pray. This is the simplest form in talking with Jesus. Imagine a relationship you never took to that person. Magkasama kayo sa bahay, hindi kayo nag-uusap, madibilang kaya yan. Kaya imagine niyo si Pastor sa si Sammy. Magkasama sa bahay, at yung mga anak nila. Ang closeness nila madidibilang pa yan kung hindi sila nag-uusap. Palagay niyo. Kahit sa inyo ng mga family, sa ating mga family. Hindi, di ba? Di ba yung pasal? Di ba? You know,
is include our praise and listening and talking to God. Sama yan. Sa prayer. Hindi na yung, basta paano ba mag-pray? Ang trabaho ko, kasi, praise machine. Pag nag-pray ba ako, nakapikit, samantalang sinusunod ko, huwag naman nakapikit. O kaya basta ang trabaho ko, ay nakasabit ako sa bato ko. Tapos kinakailangan ko ikaw, tapos mag-pray ako, nakapikit, baka hindi mo ikaw, mahulog ako. Hindi. Ang prayer yung distance mo sa Diyos. Kano ba tayo kalayo sa Diyos? How far are we from God? Kano tayo kalayo? Isaya langit na tayo sa we are about 8 to 12 inches away from God. Sukatin niyo yung puso niyo hanggang sa inyong mga langit. Ganyan po tayo kalayo. Kasi out from the heart. Saan ba siya dapat ikigyan? Prayer, kapatid. You need to develop the word of God. You need to develop also by prayer. And third, to develop our relationship, you need to have fellowship like this. Fellowship. Na huwag natin kaligtaan ang pagtitipon ng katulad nito. Hebrews chapter 10 verse 25. We need to have fellowship. I don't know if you have Bible studies in weekdays. But you need to have Bible studies and you need to have fellowship in the weekdays. Sa amin ngayon sa Yansan, every Saturday may Bible study kami. But sometimes may mga binibisita kami, we have fellowship together. Pag sinabi natin kasi fellowship na nasa isip ng tao, minsan pag sinabi mong fellowship na nasa isip ng tao yung pagkain, sa mga Christian kasi yan ang gamit natin ng fellowship. Pero mga kapatid, our faith, tayo po ay hindi lamang spectator. We need to be a part of this group. You need to have a fellowship. Hebrews 10:25. Pastor, hindi na ako magsisimba, manunod na lang ako sa TV, papanunin ko na lang sila dito. Kasi nabibless ako sa preaching nila rito sa TV. Hindi naman pumasama na hindi ka manood sa TV. Hindi naman pumasama na hindi ka manood. Pero depende yan sa pinapanood nyo. Baka mamaya pinapanood nyo sa TV pala. Tapos alam nyo, doon sa preacher sa TV, hindi kayo nakakamayan. Personal, naingit ka lang pag sila nakakamayan doon. Tama? O dito, hindi yung pakamayan sa pastor. Hindi ba sa pastor, hindi mo pa kumihan kung wala ko pamasahe. Di ba? Pero siya, kaya si Father Pietro. Ano tawag niya sa kanya? Manong? Pinapatanda nila ako. Tala na pagharap na Brad. Pagharap. Pero nyo, we are people committed to knowing Jesus. We are people to have that relationship with Jesus. Kinakailangan, when we know Jesus, you need to develop your relationship with Him. Ang sampusat niyo natin, to know Christ. Ngayon, kilala mo na si Kristo. Tinanggap mo na si Kristo pala yung Diyos ko sa maliligtas. Ligtas ka na, Kristiyano ka na. Anong gagawin mo? Make Him known. Nung ikay hindi pa nanampalataya, ay talagang tumutuwa ka, ipakilala tayo mga kaibigan mo na singgiro. Sa kapwa mo na singgiro. Brad, ito Brad, kaibigan ko ito Brad. Kaya lang lakin, isang buting pimpira to. Ano ba? Brad, ito kaibigan ko, ang galing ito. Ang galing man tayo sa puti. Pero ay, kung nilala ka na sa Panginoon sa Kristo, anong dapat mo gawin? Ay sabi po ng Panginoon sa Kristo, John chapter 20 verse 21, as the Father sent me, I am sending you. Tayo po ang inutusan ng Panginoon sa Kristo yan. Para na ipakilala siya to make Him known to others. To make Him known. Ano po sabi sa Matthew chapter 5, verse 13 to 16? Buksan niyo po. Matthew 5. Ang sabi po doon, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? Tayo daw yung mga asin. Diba? Ano pang gamit ng asin mga kapatid? What's the use of salt? What is the use of salt? To preserve. Tama? To ano pa? To make taste.
ba? Para ma-preserve at magkaroon ng lasa ay ating mga kain. At ang sabi po rito ng Biblia, tayo po yung asin sa mundong ito. Salamat sa Panginoon na kasi hindi kayo naging literal na asin ngayon. Ang pwede sabihin, iba yung asin pag naulan na, napasa, malulusaw. Kaya nga sabi ng pastor, asin ako ngayon eh, hindi ako makapagsimba, bulan. Hindi ka naging literal, hindi ba? But the Bible says here, if you want people will know Jesus in your life, you need to become salt and light. Ang sabi po rito, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salt again? It is no longer good for anything except to be thrown and trampled underfoot. Pag wala nang lasa yan, nakakit na kabahan kayo ng asin na walang lasa. Kasi yung mga asin siguro na naulanan na wala nang lasa yung naulanan na eh. Kaya mga iba ngayon, asin, nakitira sila na asin. Pumunta eh, ulan eh. Pero salamat, wala nang ulan. Ang sabi po rito, you are the light of the world. Ang taong botoni ay hilo ka ng ihin, and neither do people light lamp put in another bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father which is in heaven. Let your light so shine before men. Let your light, ayaw natin na mag-ilaw tayo, magkasin tayo. Ipakilala natin na sila tayo ay mga pananampalataya. Ang problema minsan, yung ilaw natin nakatawag. Yun ang problema natin. Jesus has sent us into this world to influence it. Reading up. Jesus has sent us into the world to influence it. Not to influence by it. Instead na tayo mag-influence sa mundo, ang problema tayo na influensyahan. Kasi ang prinsipyo mo, if you cannot with them, join them. Pastor, hindi ko sila matala sa simbahan, kaya ako na nagsumama. Oh. Kapatid, ipakita mo yun. Because the Bible says so, in Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and to the ends of the earth. We are not only salt and light, but we are witnesses of God's goodness in our life. Pastor, hindi po ako nag-aral sa Bible school. Hindi ko po kaya silang impitahin kapatid. Hindi na kinakala mag-aral sa Bible school. Para ipakita mo na may kaligtasan kay Kristo. Ipakita mo lang sa buhay mo na binago ka ng Diyos. Ipakita mo lang sa araw-araw na pamumuhay mo na mayroong nangyaring pagbabago sa iyo. Kaya sila hindi kumikilala sa Panginoon Kristo dahil na rin sa iyo eh. Kasi paglingkod o kasal ng simbahan, pagdating ng lunes ang nagsabado mo, sabi ng iba, mas masarap pa sa demonyo. Paano sila natin maniniwala sa iyo? Kung sabi mo, Christian ka. Just as a witness in the court, kinakailangan ng alam natin, narinig natin, kumilala tayo. Kapatid, when you know Jesus in your life, you need to share it to others, to your life. Hindi na kinakailangan magpakatagubasa ka sa pastor of divinity, doctor of divinity, whatever it is. Pero kung may chance na mag-aral ka. Pero hindi po yung patayan para hindi mo ipakilala si Kristo. Sa inyo lang buhay. Kumustahin mo paano ka magtrabaho sa iyong company bilang isang mananampalataya. How you work in your company right now. Pag inutusan ka, ayaw ka mag-utos. Ikaw nasadya. Ayaw mag-utos eh. Bawa ka na naman eh. Di ba? Ang sabi po rito sa Romans chapter 10 verse 4, how then can they call on one they have not believed? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent? O yan ha, preach. Hindi ka pagpunta doon para i-preach. You know, the word doesn't read the word of God. Yung mga hindi po mananampalataya, hindi nila binabasa ang Biblia.
karamihan, ang binabasa nila, ikaw ang kanilang Biblia. Ikaw na Kristiyano, ikaw ang kanilang Biblia. Ikaw ang kanilang binabasa. Binabantay ka niyan, araw-araw yan. Binabantay ba kayo? Binabantay ka. Kristiyano, binabantay ka eh. Binabantay ka mahulog. We have a responsibility by all to tell people and to support and pray for those who are doing the mission. Pastor, hindi po ako marunong maghayag. Una, kung hindi ka marunong maghayag sa buhay mo. Pangalawa, sa mission. Pagpigay ka sa mission. Kung hindi ka marunong maghayag, hayaan mo yung pera mo maglaka para sa mission. Ibigay mo yung offering mo para sa mission. Don't hold your offering for the mission. Kasi maraming mga pastor na kailangan ng offering para makahalo sila. Pero hindi naman yan maging reason mo na hindi ka maghayag ng salita ng Diyos kasi mga kaibigan mo. Ay, sabi ni Pastor Joel, ganito na lang gawin ko. Bigay ko na ng mission ko. Mission offering ko, maano isang linggo para hindi. No! Ang sinasabi ko po rito, kapatid, ang sabi po ng Biblia, kung may pagkakataon tayo magbigay para sa mission, magbigay ka. Pero hindi sinabi ng Biblia na huwag ka na maghayag. Ipakita mo sa buhay. Ipakita natin sa buhay. Let the world know Jesus in our lives. Let the people know that we have Jesus. Ang tema niya ngayon napakaganda. Knowing Christ. Ang lahat ng tao na ito, sabi ko, kilala nila si Kristo. Pero, kumustahin mo sa sarili. Kilala mo ba si Kristo? Sa iyong buhay. Kilala mo ba si Kristo na siya yung namatay sa krus ng Kalbaryo? Na siya yung namatay? Na siya yung nailibing? Na siya na yung nabuhay na magulit? Na siya yung kaligtasan? Ang Biblia sabi sa Romans chapter 5 verse 6, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. No church, no religion, no pastors, no priest died for you. It is only Jesus who died on the cross of Calvary because of your sin. That's the first and foremost na kailangan natin malaman para magkaroon tayo ng maayos na relasyon kay Kristo. Hindi po sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa. Hindi po sa pamamagitan ng mabuti kang tao. Kundi sa pamamagitan ng iyong pananampalataya na iligtas ka ng Panginoon Kristo. Once you said, Lord, I accept you. That could be the beginning. That's the start of your journey in Christ. Mga kapatid, this year, you need to know, you have known Jesus. You need to make known Jesus to others. Para next year, doble na kayo. Para next year, mas maluwag na ito. Di ba? Hindi ko alam kung gano'ng kalaki yung inyong worship place. Pero ano nga ba? Knowing Jesus and making Him known, it means we will take every opportunity to develop our relationship with God, learning to follow Him, obey Him, and become more like Him. We will take every opportunity to be and to share the good news of the gospel, and we will make disciples to all nations. As a church, kumustahin po kayo? Paano niyo pinapakilala si Jesus sa tao? Paano niyo pinapakilala si Jesus sa inyong mga buhay? Knowing Jesus and making Him known is obeying. You need to follow His footsteps. You need to have that courage to say, yes, Lord, I am willing. Tayo po manalangin. Dear Heavenly Father, we are so thankful for this opportunity that you've given to us. Kami po, Panginoon, ang kilala na namin si Kristo bilang aming Diyos at Diyos na maliligtas dahil si Kristo yung namatay sa krus ng Kalbaryo
Siya yung naibig, siya yung nabuhay na maguli upang aming pananampalataya mayroon pong kapuluhan. Eh, Panginoon, tinanggap po namin siya bilang aming manliligtas at personal ng Panginoon. At Lord, hayaan niyo po na sa aming buhay, maihayag namin si Kristo. Maipakita namin si Kristo sa iba. Although kahit hindi man po kami magsalita, pero makita nila na mayroong pagbabago sa puso, sa buhay namin, sa manner of life po namin. Lord, hayaan niyo na pumilos ka. Panginoon, sa oras po ito, kung meron dito sa aming kalagitnaan, in our midst, the Father, na hindi pa po nakakilala sa aming Panginoon Isus bilang kanyang Diyos po sa maliligtas. Mayroong kabagabagan, mayroong doubt sa kanyang puso. We are praying God, the Holy Spirit, to speak to their hearts. O sabi niyo po sila, Panginoon, na tanging kay Panginoon Isus Kristo lamang magkakaroon ng kaligtasan ng isang tao. Hindi po sa religion, hindi po sa kabutihang asal, kundi kay Kristo. Pananampalataya kay Kristo, na siya yung namatay upang kami bigyan ng buhay na wala. Ayaw niyo po, Panginoon, sa oras na ito, kumilos ka sa mga kababayan po namin. At dalayan ko po sa bawat mananampalataya sa lugar na ito na maglingning sila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, na may pakita nila si Kristo sa kanilang puso, sa kanilang trabaho, sa kanilang pinapasukan, sa kanilang mga kasamahan, upang ang tao ay makakilala sa pamamagitan. Lord, ang dalayan ko muli, patuloy na pagpalain niyo po ang simbahan ko, patuloy na pagpalain niyo po ang gawain ko. Ay niyo pong tinalaga ng magagawa rito ang Pastor Eric Patricio, Panginoon, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay, kasama kanyang family, kanyang dalawang anak, kanyang may bahay. Dalayan ko po, O Diyos, na patuloy na pagpalain niyo, na patuloy na ikaw po, Panginoon, ang anointing po sa kanilang family, at mayayag po nila na mayroong kagalakan, mayroong katapatan si Kristo sa lugar ng mundo. At parinsaw pa po, Panginoon, at dami pa po mga lugar dito sa area na ito na wala pa po mga Christian churches, Filipino Christian churches. God, I pray that you will extend, Lord, your blessing, that out from this church, it will start another churches from other place, maybe some place around this area. And I pray, Lord, that continue to bless Pastor Eric and his family and the members and the leaders of the church. And we thank you, dear Father, because you have planned, you have put Pastor Eric into this place for a purpose, to share your word. God, I pray, your abundant blessing be upon them, provide them on their lives. Salamat po, Ama, ng marami sa inyo pong patuloy ng kabutihan sa buhay ng bawat isa. As we celebrate for this first year, anniversary of this church. Nagpapasalamat po kami sa inyo pong kabutihan. We thank you, Lord, even for the life of Buksan, that you are using him, Lord, also for this ministry. But Lord, to bless his life, his family, his work, and even their ministry in this place. God, I pray that pour out your blessing upon this church. Pour out, Lord, more blessing upon this church. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father. We thank you. We give back all the glory in Jesus' name. Amen. Naway bawat isa po ay na-encourage na sa message na pinagkatiwala po sa akin. Kasi wala akong saysay yung ating pagiging Kristiyano kung hindi makikita ang ating Panginoon sa ating buhay. So bilang pagtungkol doon sa mensahe ating natanggap, tayo po natin tumayo at muli natin awitin yung banal na